sa Proverbs 3 verse 33 to 34. So sa English, sa New King James Version po tayo, Proverbs 3 verse 33 hanggang 34. Sabi po ng Bible, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. He mocks proud mockers, but He shows to the humble and oppressed. He shows favor. Sabihin po sa ating katabi, favor. He shows favor to the humble and oppressed. Ulit, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. He mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. Another verse, Psalms 30 verse 5. For His anger lasts only a moment, but His favor, say it again, favor, lasts a lifetime. Weeping may stay for a night, but rejoicing comes in the morning. So ang pag-uusapan natin mga kapatid ay pamagatan natin the power of God's favor. Amen? Ulitin natin, the power of God's favor. O ang kapangyarihan ng pabor ng Diyos sa iyong buhay. Una sa lahat, how do we define favor? Favor means delight, pleasures, goodwill. Favor also defined as an act of kindness beyond what is due or usual. So yung pabor ay isang bagay na kung saan nangyayari sa iyo o ibinibigay sa iyo sa isang pagkakataon na hindi ka karapat-dapat o hindi ka deserve, no? So hindi karapat-dapat, hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo pinag-effort, hindi ka nagpagod, hindi ka nagpuyat, pero sa kabilang banda ibinibigay sa iyo ang isang kagandahang loob. Yan po ay tinatawag nating isang favor o isang pabor. Amen? At ang tanong, gusto mo ba na magkaroon ka ng pabor na nanggagaling sa Diyos? A lot of you are chasing after money, houses, land, careers, di ba? Spouses. Pero ang gusto kong maintindihan at maidiin sa atin, na imbis na habulin natin ang mga bagay na yan, salapi, bahay na maganda, malaki, malaking mga kalupaan, magandang karir sa buhay, magkaroon kung ikaw ay single ng magandang asawa, na babae, kung ikaw naman ay lalaki, kung ikaw naman ay babae, magkaroon ng asawang lalaki, yan ang hinahabol ng mundo. Pero ang gusto ko na maidiin ngayon, na mas habulin natin ang pabor ng Diyos. Una sa lahat, sa ating buhay. Ang mga tao na uhumaling sa mga bagay na yan. Pero para sa ating mga Kristiyano, mas nanaisin ko kung ako, nahabulin ang favor ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Amen? So yung favor, especially yung favor sa atin ng Panginoon, ang pinakamaganda sa lahat na atin pong hahabulin at hahanapin at aasamin sa ating buhay. Siguro nga, wala kang magarang sasakyan o brand new na sasakyan. Anong ibig sabihin ng favor?
no, na tinatawag ko, siguro nga, yung mga bagay sa'yo ay mga luma lang, lumang bahay, lumang ari-arian, lumang sasakyan, halimbawa, pero pag may favor ka ng Panginoon, kahit yung lumang sasakyan mo na meron ka, hindi ka ititirik sa gitna ng init ng araw sa EDSA. Yan ibig ko sabihin. Kahit wala ka ng mga bagay na gusto mo na mahalaga, na pinapahalagahan ng mga tao, kahit simple lang ang pamumuhay mo, simple lang ang meron ka, kahit luma ang suot na damit mo, pero kung may favor ka ng Panginoon, kahit anong damit mo, kahit gaano pa yan kaluma, kahit anong i-partner mo, makikita pa rin sa mukha mo ang maliwalas at masayang mukha. Bakit? Kasi nandoon ang favor ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit magsuot ka ng magara, magsuot ka ng mga mamahaling bagay, meron ka ng mga mamahaling sasakyan at ari-arian, bahay sa buhay mo, pero kung wala ang pabor ng Panginoon, mahihirapan ka pa rin mga kapatid na maging kontento at maging maligaya sa iyong buhay. Pag ang pabor ng Panginoon ay nasa iyo, kahit maliit lang ang tahanan mo, pakiramdam mo mansyon na. No? Sa sobrang laki nga ng bahay mo, hindi mo na nalilinis eh. No? Kahit simple lang yung bahay mo, hindi mo pa malinis. So pakiramdam mo, ikaw ay kontento, ikaw ay masaya dahil nariyan ang pabor ng Panginoon. Sa Bible, marami tayong makikita ng mga tao na nakita natin at napag-aralan natin na halatang halata yung pabor ng Panginoon sa kanilang buhay. Na kahit minsan hindi sila iniwan ng Diyos, na kahit minsan hindi nagkulang ang Diyos, na kahit sa kabila ng kagipitan, yung favor ng Panginoon ay nakikita, nasaksihan natin na nangyari sa kanilang buhay. For example, sa Genesis 18 verse 3, so hindi natin ito babasahin. So yung mga verses na babanggitin ko ay isulat nyo na lamang po. At pag uwi ninyo sa inyong tahanan ay mas mainam na ito'y muli ninyong basahin at pag nilay-nilayan. Amen? Para hindi tayo masyadong matagal. Genesis 18 verse 3, si Abraham ay nakakita ng favor. Abraham found favor on the angel who visited him. And that favor made the angel promised him and prophesied that he would have a son. So mababasa natin sa Genesis 18 verse 3 na si Abraham ay nagkaroon ng pabor sa isang anghel na bumisita sa kanya at ang sinabi ng anghel, yung favor na narinig niya ay balang araw siya ay bibiyayaan ng anak na lalaki. So merong pangako. At alam natin sa storya ng buhay ni Abraham, bagamat hindi nga siguro agad-agad, pero tinupad ng Panginoon yung ipinangako niya kay Abraham. Hallelujah. Hello. Nandyan ba kayo? Nandyan ba yung mga nagbabasa ng Bible? Yung mga nakinig noon sa Bible sa Sunday school? So alam niyo yung story ni Abraham. Genesis 19, yung whole city ay dapat mawawasak din. No, dapat wasakin, lipulin, pero dahil sa isang tao nagkaroon ng favor at hindi na ito winasak pa. Sa Genesis 19, ito yung panahon ni Lot. Di ba? Na kung saan sila ay pumunta o lumikas doon sa city na tinatawag na Zoar, nung tupuki ng Sodoma at Gomora, at yung Zoar na yon ay hindi, yung syudad na yon ay hindi nasama sa paglipol. Amen? Marami sa atin nag-aalala mga kapatid na paano yan? Di ba? Yung mga anak ko hindi naman naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Di ba? Kung minsan alam natin na yung nanay lamang ang faithful sa Panginoon, yung tatay lamang. Tapos yung kanilang mga anak ay parang ano lang, no? Walang masyadong effort sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nag-aalala na ko, baka mamaya yung anak ko ay mapahamak dahil siya sa ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, salamat na lang sa inyo
na tapat sa Panginoon. Bakit? Nadadamay sa favor ng Panginoon ang inyong mga anak. May isa lamang na member ng pamilya na active, devoted sa Panginoon, faithful sa Panginoon, nadadamay kahit yung mister niya hindi Christian. Kahit hindi believer yung kanyang magulang o yung mga anak. Dahil sa isang tao na yon na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba, tingnan mo, sa pamilya namin, parents ko lang ang Christian, ako hindi. Tingnan mo, walang nangyayaring masama sa akin. Kaya hindi ako nag-church. Kasi wala naman nangyaring masama sa akin, pero salamat na lang sa isang yon na membro ng pamilya mo, nadamay ka sa favor ng Panginoon. Pero hindi dahil sa ikaw ay mabuti. Hindi dahil sa ikaw ay gumagawa ng tama sa buhay mo. Pero yung awa ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, ay dahil dun sa tapat na naglingkod sa Kanya, nadamay ka lang sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Yan ang mababasa natin sa Genesis 19, yung chapter ng Genesis 19. So ano pa? Si Lot. Dahil doon naligtas ang buong city. Dahil doon sila lumikas. See? Kaya kung minsan dapat may trahedya na mangyayari. Pero dahil may isang believer doon, may isang faithful Christian doon na kasama, kahit yung bus pala ay wala ng preno, nakarating pa rin sa patutunguhan. Dahil lamang sa isang tapat na naglingkod, nadadamay ang buong kasama niya sa biyahe dahil sa favor sa kanya ng Panginoon. Favor is powerful. Pag nasa iyo ang pabor ng Panginoon, ikaw ay isang taong makapangyarihan. Hallelujah! Exodus 3, another favor story na makikita natin sa Exodus 3, nung ang mga Israelita ay pinalaya na ni Pharaoh. Alam niyo yung story? Yung Israel ay naging slave, Israelites people naging slave ng hundreds of years. Di ba? Na sila ay naging slaves sa Egypt at dumating na ang time na sila ay pinalaya na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa favor ulit ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa yung katabi, favor. Dahil ayaw nung Pharaoh kasi pinapakinabangan niya yung mga Israelites, ginagawang slave, alipin, pinapagawa ng mga pyramid, at kung ano-ano pang mga ancient buildings or establishment nung kanilang panahon. Ang laki ng pakinabang niya, mantakin mo, hindi mo kailangang sahuran. Di ba? Kasi slave nga Gagawin ang lahat ng utos mo, at dahil doon, sila ay nanalangin sa Diyos at dumating na ang panahon kung kailan sila ay tinugunan ng Diyos. At dahil sa favor ng Panginoon, gumawa ang Diyos ng mga himala, ng mga wonders sa pamamagitan ni Moses, at doon napilitan na ang Pharaoh na sila ay palayain. Sila ay pakawalan. Ngunit sa Exodus chapter 3, makikita natin dito na nung sila ay pinakawalan, hindi lang sila pinalaya, kundi mayroong pampabor ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Na yung dati nilang mga boss, yung dati nilang mga amo, sabi ng Bible, ay hindi lang sila pinalaya, kung hindi ibinigay pa yung mga bagay na gusto nila. Gusto mo ng gold? O sige, sa'yo na yan. Lumayas ka lang dito. Parang ganon. Gusto mo ng silver? Gusto mo ng ginto na plato, pinggan, o mga kubiertos ba yun? Ang tawag na mga kutsara, mga tinidor. O dali mo na yan, yung aking cup, o dali mo na yan, o yung mga robe, yung mga damit, dalhin mo na yan. Mababasa natin sa Bible. Lahat ng naisin ng mga Israelites people na pinalaya ng Panginoon, yung kanyang mga anak, ay ibinigay sa kanila ng kanilang mga master, ng kanilang mga boss. Bibihira yun, no? Kung wala ang favor ng Panginoon, hindi mangyayari yun sa buhay mo. Na yung taong boss mo, master mo, alipin ka, inaalipin ka, ay pag nung pinalaya ka, binigay pa lahat ng naisin mo. Lahat ng iyong magustuhan.
kung wala ang favor ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sa buhay mo, kahit nag-work ka lang, no? Kahit sinisiraan ka ng iba, ginagalit ka ng iba, no? Pero pag yung favor ng Panginoon ay kumilos sa buhay mo, kahit maraming naninira sa'yo, ikaw ang ipopromote ng boss mo. Kahit hindi para sa'yo yung opportunity, hindi para sa'yo yung bonus, yung reward, ibibigay yan sa'yo ng boss mo. Bakit? Kasi nariyan ang pabor ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! Napakasarap mabuhay nang yung favor ng Panginoon ay nasa buhay natin. Hallelujah! When you have favor to God, or God will give you the resources that you did not earn. Amen. Yung mga bagay na hindi mo deserve ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Excuse me. 1 Samuel 16 verse 22. Basahin natin. Then Saul sent to Jesse, saying, "Please, let David stand before me, for he has found favor." Again, favor in my sight. Hallelujah. Favor will bring you before great people. Yung favor ng Panginoon ay dadalhin ka kahit sa mga tao na great or makapangyarihan. In this case, si David ay isa lamang shepherd boy na nagsiserve, tagahatid lamang ng mga kailangan ng kanyang mas nakakatandang kapatid na sundalo na nasa digmaan. Pero nung nakita siya ng hari at that time, si King Saul, nagustuhan ni King Saul ang kanyang ugali, ang kanyang kilos, at ang sabi ni, tuwing ang si King Saul ay may problema, may bumabagabag sa kanya, makita niya lang si David ay gumagaling siya. Yun ang favor ng Panginoon. Na kahit may mga taong nagugulo, nag-aaway, di ba? Gusto na magsuntukan, gusto na magbangayan, magbatuhan, pero pagdating ng isang taong may favor ng Panginoon, nagkakaroon ng kapayapaan. Gusto na magbaranggayan, di ba? Gusto na mag-away, magkakasuhan na, pero pagdating ng taong may favor ang Panginoon sa kanyang buhay, na pag-aayos niya yung mga nagkakagulo at nag-aaway. Ang hindi maganda, yung tao na okay naman, friendship naman, okay naman yung friendship nung sumali sa eksena, nagkagulo-gulo. Dati parang tampuhan lang yon, nung pumasok na yung tao sa eksena, nag-away, nagdemandahan na, nagbangayan na, at kung ano-ano. No, ibig sabihin, pag may problem, pag yung tao na yon ay nagpakita, lalong lumalala. Ayaw natin yon, mga kapatid. Ayaw natin yun pag may nag-aaway, pag pumasok tayo, lalong nag-aaway. Ang gusto natin, pag pumasok tayo, ay magkaroon ng peace, magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga si Saul, nung ginugulo siya ng mga hindi mabubuting spirits, pinatawag niya si David at tumutugtog sa kanya ng tugtog at nare-relax ang kanyang utak. Kaya meron siyang favor, no? Meron siyang favor sa king. Kapag ka may favor ka sa Panginoon, kahit sinong makapangyarihang tao ang makasalamuha mo, ay mapapalagay ang loob sa iyo at magtitiwala sa iyo at bibigyan ka ng mga responsibilities na hindi mo ine-expect. Hallelujah. Pagkakatiwalaan ka, kumbaga. Kaya, kung ikaw ay may favor sa Panginoon, hindi ka mahirap pagkatiwalaan. Kahit saan ka ilagay. Bakit? Kasi may favor ang Panginoon sa iyo. May tiwala ang mga tao sa iyo. Kahit i-assign ka pa sa magiging cashier o magdala ng mga malaking mga halaga o mga mahalagang bagay, mga expensive things, mga malalaking amount ng pera, ipagkakatiwala sa iyo. Bakit? Kasi may favor ang Panginoon. At makikita ng mga tao yun sa buhay mo. Malayo ka pa lang sa kanila, pero sila ay palagay na ang loob sa iyo. Bakit? Kasi nandoon ang favor ng Panginoon sa buhay mo. So napaka makapangyarihan ng favor ng Panginoon.
Hallelujah. Sino gusto rito na magkaroon ng favor ng Panginoon? Taas natin ang ating mga kamay. Hingin natin sa Panginoon, Lord, I need favor from you. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Deuteronomy 33 verse 23. Sorry, 1 Samuel muna tayo. Balikan natin yung 1 Samuel, no? Balikan natin yung 1 Samuel 16 verse 22. Alam natin si David ay simple lamang. Hindi siya special talaga. Nung ano nga siya nung pinipili nga siya sabi ni Lord, piliin mo doon sa household ni Jesse, no? Na magiging next hari kapalit ni Saul. Hindi nga naniwala si di ba? Sabi ni, sino ba? Ito ba? Wala akong tiwala dyan, Lord. Ayan ba talaga? Kasi bakit? Kasi si David ay simpleng tao lamang. Shepherd boy. No? Pero may favor ang Panginoon sa buhay niya. Kaya sa buhay mo, kapatid, siguro nga hindi ikaw ang pinakamagaling sa eskwela nyo. Siguro nga hindi ikaw ang pinakamagaling sa company ninyo. Siguro nga hindi ikaw ang pinakamagaling na skilled worker sa grupo ninyo. Siguro nga hindi ikaw ang pinaka-gifted. Siguro nga hindi ikaw ang pinaka-talented. Pero kapag ka may favor ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, ikaw ang bibigyan ng Panginoon ng napakaraming pagpapala na hindi mo ina-expect. Favor superseded giftedness. Ibig sabihin, kahit hindi ka magaling, hindi ka gwapo, hindi ka maganda sa paningin mo, pero sa paningin ng Diyos, lahat ng kanyang nilikha ay maganda at gwapo. Sabi mo sa iyong katabi, gwapo mo, Brad. Gwapo mo, sis. Ha? Pero siguro nga sa palagay mo, may inferiority complex ka, ika nga. Siguro nga feeling mo, hindi ako bagay dyan, hindi ako fit dyan, di ba? Hindi ako maganda, hindi ako gwapo, hindi ako matalino, sapat dyan. Pero bakit nakuha mo yung trabaho? Kasi may favor ka sa Panginoon. Napakaraming mas overqualified pa para sa iyo. Pero bakit ikaw ang napili ng nag-i-interview? Bakit? Kasi hindi dahil sa magaling ka, pero dahil nakita niya yung favor ng Panginoon sa buhay niyo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Sino dito ang naka-experience ng favor ni Lord? Yung alam mo sa sarili mo, hindi para sa akin dapat yun Hindi ako deserve. Hindi ako bagay doon. Hindi ko kaya yon. Pero ikaw, sa iyo binigay ng Panginoon yung opportunity na alam mong sa sarili mo, hindi mapupunta sa iyo kung wala ang favor ng Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! We want favor. We need favor. Galing sa Panginoon. Higit sa lahat, sa salapi, sa kapangyarihan, sa karangalan, we need favor from the Lord. Deuteronomy 33 verse 23. And of Naphtali, he said, "Oh, Naphtali or Naphtali, satisfied with favor and full of the blessings of the Lord, possess the west and the south." So nakita natin dito yung tribe ng Naphtali or Naphtali ay merong God's favor sa Panginoon. Nung nagkakahatian ng lupa, ang lipi ng Israel ay lahat sila nabigyan, pero mas may favor, kumbaga, may mas malaking part yung tribe ni Naphtali or Naphtali dahil sa favor ng Panginoon sa kanya. Favor will satisfy you. Sabi mo sa iyong katabi, favor will satisfy you. Bakit? Kasi maraming mga tao na marami ng bagay, marami ng silang mga ari-arian, marami na silang pera, pero sa kanilang buhay, hindi sila nakokontento. Some of you living a life unsatisfied. Kahit may maayos ka na trabaho, malaki ka ng sweldo, o may negosyo ka na malaki, successful na ang lahat, napatapos mo na yung iyong mga anak,
Pero pakiramdam ng maraming mga tao, hindi pa rin sapat, hindi pa rin sila satisfied. Hindi pa rin nila natanggap yung pakiramdam ng mayroong fulfillment sa buhay. Na sa lahat ng kanilang gagawin, parang walang saya. Hindi pa rin sila masaya. Pero kung may pabor ka galing sa Panginoon, favor will bring you satisfaction. Kahit sa simpleng buhay, ikaw ay masaya. Ikaw ay sapat. Dahil sa favor ng Panginoon, dahil sa presence ni Lord sa buhay mo, ang pakiramdam mo, yung pagpapala ng Diyos ay sapat at higit na. Sapat at higit pa sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Para sa mga single na kababaihan, sino dito yung mga single pa? Single and ready to mingle, sabi nga nila. Sino dito mga singles? Wala palang singles dito, puro mga senior pala itong nakikinig sa akin. O, pakinggan nyo to, baka nahihiya lang kayo magtaas ng kamay. Sa Ruth 2:2-7, basahin ninyo sa inyong tahanan, makikita natin ito'y para sa mga tao na single or wala pang kapartner o kabiyak sa buhay o asawa sa buhay, na ito ang inyong gagawin, di ba? Diyan magbabasa nyo kung ano ang inyong gagawin para kayo ay magkaroon ng hindi lamang lalaki, no? Kung hindi lalaki na stable, lalaki na responsible, di po ba? At higit sa lahat, yung hindi basta-basta na lalaki lang, no? Kaya nga makikita natin sa buhay ni Ruth, sa ating mga previous na pag-aaral sa kanya, meron siyang favor na galing sa Panginoon. Kaya nga siya ay napansin ng isang mayaman at makapangyarihang tao kahit siya ay namumulot lamang ng mga tira-tirang butil doon sa palayan. Amen? Ika nga, kahit na ikaw siguro ay naglilinis lang, simple lang ang iyong ginagawa at may taong mayaman, makapangyarihan, sa dami-dami ng mga tao, ikaw ang mapapansin. Bakit? Hindi dahil maganda ka at gwapo ka, kung hindi dahil nandun ang pabor ng Diyos. Hallelujah! Sa buhay mo. Kaya para sa mga kababaihan, hindi mo kailangang magpakita ng mga parte ng iyong katawan para mapansin ng mga kalalakihan. Na usong-uso ngayon sa mga social media platform. Ha? Na ipapakita ang lahat, kulang na lang pati kaluluwa. Labas na. No? Pag nakita mo sa mga app yan, sumasayaw. Pag nakita mo parang na lang, sa lompas na lang ang nakatakip. Di ba? O parang band-aid na lang talaga ang nakatakip sa mga private parts sa body. Para sila ay mapansin. Alam nyo, kapag gano'n ang babae, hindi po lalaki ang kanyang tawag nito, ang kanyang, yung term na yon? Attract. Hindi tunay na makisig at matipunong lalaki at matinong lalaki ang kanyang ma-attract, kundi lalaking ugaling aso. Di ba? Bakit ka napansin? Dahil kulang na lang, hubot-hubad ka na. O kaya puro makeup, o kaya puro kalandian ang iyong gustong ginagawa sa iyong buhay. Marami kang na-attract, oo, pero hindi yung tunay na lalaki. Magkaiba ang lalaki, di ba, sa loko-lokong lalaki. Sa mga aso. Sa mga lalaking ugaling aso. Ba't ano ba yung aso? Kasi yung lalaking ugaling aso, lahat. Ano ba yung aso? Lahat ng pwedeng patungan, pinapatungan. Sino may alagang aso dito? Lahat, may upuan, may unan, lahat yan. Gets nyo ako mga kapatid? Kasi may alaga akong 2 Shih Tzu. Lahat, pagka nag-hit, ano ba to? Ang kulit-kulit. Di ba? Ganon ang makukuha nyo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit makatuluyan nyo yung lalaking yan, parang aso. Na pag may nag-offer ng iba, doon nang pupunta agad.
Bakit? Kasi siguro, yung babae na yon, nakuha niya yung attraction galing sa mister niya sa pamamagitan ng pag-flirt, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga parts ng kanyang katawan. No? Pero pag may favor ka ng Panginoon, hindi mo kayang gawin yan. Bakit? Kasi kahit nasa dulo ka, kahit hindi ka makita yung favor ng Panginoon, hahanapin ka ng lalaking responsible, mabait, at higit sa lahat, may takot sa Panginoon. At stable. So, sa mga single ladies, sa mga kababaihan, hindi yan ang ginagaya natin. Especially when you are a Christian, kung ikaw ay believer na hindi yan ang gagayahin, lalo na sa mga young people, sa teens. Na kayo ay may mga ano-ano rin, may mga secret account din. Na doon kayo nagpo-post ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin. Amen? Dahil ang tunay na babae ay makakatagpo ng lalaki kung nasa kanya ang pabor ng Panginoon. Yung favor ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Samuel 27 verse 5, David found favor with the enemy's camp. Dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na si David ay gustong patayin ni Saul. At tingnan nyo, dahil yung pabor ng Panginoon ay nasa kay David, kahit na yung kalaban nila na lahi, kalaban nila na kaharian, ay doon siya nagtago at hindi siya ginalaw. At in fact, binigyan pa siya ng city kung saan doon siya mag-i-stay kasama yung kanyang mga kasama na soldiers. Kanyang mga kasama na hukbo. So mababasa ninyo yan sa 1 Samuel 27 verse 5. So basahin nyo na lamang. So pag may favor ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, kahit kaaway mo, ibibigay kung ano yung gusto mo. Hallelujah! Kahit yung taong galit sa'yo, kahit yung taong sinisiraan ka, dahil yung favor ng Panginoon na sa'yo, ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Hihilingin mo. Dahil sa pabor ng Panginoon. Nehemiah 2 verse 5. Nehemiah found favor in the king's eyes. So dito si Nehemiah ay nagsiserve na sa king. Ngunit merong misyon na gustong ipagawa sa kanya ang Panginoon. Kaya anong ginawa? Yung kanyang boss ay binigyan siya ng leave. Di ba? Kaya ngayon magta-Thanksgiving Day tayo sa 20. Hingin nyo ang favor ng Panginoon na payagan kayo ng mga boss nyo kung kayo ay employed na mag-leave para sa special na gawain na yan na pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi lang siya pinayagan ng hari na mag-leave sa kanyang duty as a servant na pinagkakatiwalaan ng hari, kung hindi binigyan pa siya ng resources. Binigyan pa siya ng salapi, resources, upang maipagawa niya kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Amen? Napakabait nung hari sa kanya, napakabait nung boss niya. Hindi lang siya pinayagan mag-leave, binigyan pa siya ng bonus. Binigyan pa siya ng, yung iba pinagli-leave pero without pay. Pero pag yung favor ng Panginoon sa'yo, di ka man makapasok ng matagal, pero ikaw ay babayaran dahil may favor ka na nanggaling sa Panginoon. Esther 2 verse 17, Esther found favor with the king. And this king happens to be his husband, si Esther. At dahil sa favor ng Panginoon, hindi namatay ang mga Hudyo nung kanyang kapanahunan. That's favor. Sino nakaalala nung naging topic natin ito? Sa Esther, kung saan hindi ka pwedeng lumapit, kahit asawa mo yung hari, emperador, hindi ka pwedeng pumunta doon magpakita kapag hindi ka niya pinatawag. Ganun katindi, asawa mo na yung hari. Pero pag hindi ka niya pinatawag doon sa kanyang chamber, sa kanyang council, hindi ka pwedeng basta-basta. Ha? Ngayon dito, yung mga misis dito, ano lang no? Yung mga misis dito, kahit pa siguro presidente, mas matapang pa yung misis ng presidente. Yung pa yung nasusunod. Pero doon sa panahon ni Esther, ay hindi. Maghantay ka kung papatawag ka ng hari kasi pag pumunta ka doon na hindi ka niya pinapatawag, pag nabugnot siya sa'yo, pwede ka na niyang ipapatay. Pag nainis lang siya sa'yo, imaginein mo yan. Pero dahil nandun ang favor ng Panginoon, nung pumunta si Esther, hindi siya ipinapatay.
bagkus binigay pa kung anong kailangan niya, yun ay ang mailigtas sa tiyak na kapahamakan at kamatayan ang kanyang mga kababayang Hudyo. At dahil yun sa favor ng Panginoon. Ha? Kaya tapikin mo ang iyong katabi, napakaganda ng favor ng Panginoon. Tapikin mo yung iyong katabi, lalo na kung natutulog. Napakaganda ng pabor ng Panginoon. Napakaganda tong makamit sa ating buhay. Hallelujah. Luke 10, Luke 1 verse 30, Mary found favor with God and was chosen to birth Jesus. So si Mary ay nagkaroon ng favor sa Panginoon at siya ay sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan, isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. So kung may favor ang Panginoon sa buhay mo, maari ka ring magsilang. Hindi nga siguro si Jesus ang maari mong isilang, kung hindi ang mga gawain na galing sa Panginoon. Fresh, new ministry galing sa Panginoon. So ang tanong mga kapatid, napakaganda ng pabor ng Diyos, paano natin yun makakamit? Paano natin makukuha yung pabor ng Panginoon sa buhay natin? Favor can be found and favor can be obtained. Yung pabor, mga kapatid, ay pwede nating mahanap at pwede rin itong mapasa iyo. Ano ang sabi sa Proverbs 12 verse 2? A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. Amen? A good man obtains favor from the Lord. Kung ikaw ay good man, kung ikaw ay God-fearing, kung ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na banal, tapat, na naglilingkod sa Panginoon, you are a good man, ikaw ay makakatanggap ng favor galing sa Panginoon. So kapag alam mo sa sarili mo na hindi ka gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, huwag ka mag-expect na yung favor ng Panginoon ay kikilos sa buhay mo. Yung nangyayari sa buhay mo, tsamba lang. O alam mo na gumagawa ka ng mga bagay na ayaw ng Diyos, tapos palagay mo na popromote ka, tsamba lang yon, hindi yun favor. Maari din yung mawala kung nanaisin o pag ibibigay ng pagkakataon. Dahil number 1, kailangan tayo ay tapat sa Panginoon. Di ba? Para magkaroon tayo ng favor sa Diyos, kailangan maging tapat tayo ng mga lingkod ng Diyos. Maging tapat tayo ng mga anak ng Panginoon. Hello? Proverbs 8 verse 35, For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Kaya kung gusto mo ng pabor ng Panginoon, sikapin mo mga kapatid na ikaw ay maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi mapapasa iyo yung favor ng Panginoon kung hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo, kung hindi ka member ng family ng Panginoon, kung hindi ka believer, kung hindi ka Christian. Kailangan maging member ka muna ng family ng Diyos. Amen? Para yung favor ng Panginoon mag-activate. Sabi mo sa iyong katabi, activate sa buhay mo. Hindi lang maging member ng family ng Diyos, kung hindi maging faithful member. Kasi may mga member ng family ng Diyos na sabay-sabay lang, sama-sama lang, pag may oras lang. Pero ang gusto ng Panginoon, faithful tayo na mga anak niya, faithful na mga lingkod ng Panginoon. Proverbs 18 verse 22, another favor, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Sino dito yung mga husband? Taas ang kamay. Taas po ng kamay ng mga mister. Taas natin ang ating mga kamay. Kayo po ay favored. Bakit? Kasi kayo po ay binigyan ng Diyos ng mapapangasawa na kasama nyo ngayon. Ewan ko lang kung katabi nyo. Ganun ba, pastor? Favored ba ako? Parang di naman.
Pero sabi ng Bible, kung ikaw ay may kabiyak sa buhay, may partner sa buhay, asawa mo, pinakasalan mo sa altar, sa harapan ng Panginoon, ikaw po ay may pabor sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yun ang favor mo. Who finds a wife is a good thing and obtains favor from the Lord. 1 Samuel 2 verse 26. 1 Samuel 2 verse 26. And the child Samuel grew in statures and in favor both with the Lord and men. So si Samuel daw po, nung habang siya ay lumalaki, siya rin po, habang siya ay tumatanda, nag-i-improve din po o lumalago din po yung favor ng Panginoon sa buhay niya. Luke 2 verse 52, ganito rin ang sabi, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So in other words, si Samuel at si Jesus, nakita natin dito na nagpapatunay na yung favor ng Panginoon ay maaring mag-grow pa sa buhay ninyo, sa buhay natin. Depende habang ikaw ay lumalaki, habang ikaw ay nagmamature, habang ikaw ay lalong lumalalim ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang relasyon mo sa Panginoon, habang lumalalim yan, yung favor din ng Panginoon sa buhay mo, nag-grow, nag-i-increase, lumalaki. Kaya napakahalaga sa paglilingkod natin, sikapin natin na lagi, araw-araw, lumalago tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming tao hindi masyadong nag-e-effort para lumago ang kanilang relasyon sa Diyos. May favor din pero hindi lumalaki. Kunti-kunti lang pero kung gusto mo malaki ang gawing pabor ng Panginoon sa buhay mo, dapat araw-araw ka lumalago sa iyong paglilingkod sa Diyos. Sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Sa Luke 2 verse 52 yung binasa natin, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. See? Ganon din kay Samuel. Samuel grew in stature and in favor, sa 1 Samuel 2:26, and favor both with the Lord and men. Dalawa. So kapag ka may favor ka sa Panginoon, ewan ko nag-flash ba kanina, ulitin natin 1 Samuel muna. 2 verse 26. Basahin natin ito. Yan. And the child Samuel grew in stature and in favor, both in the Lord and men. So dalawa mga kapatid, yung favor niya, may pabor siya na nanggaling sa Diyos, at may pabor din siya na nanggaling sa tao, human. Sa mga tao na nakakasalamuhan niya. Si Jesus, ganun din. Luke 2 verse 52 naman tayo. And Jesus increased wisdom and stature and in favor with God and men. Dalawa ulit. May pabor siya sa Panginoon, sa Diyos, at may pabor din siya doon sa mga taong nakakasalamuhan niya. Sa buhay natin ngayon, mayroong mga kumakalat na para magawa natin ang gawain ng Panginoon, para magawa natin ang misyon natin sa buhay, kaya kong gawin yon sa pamamagitan lamang ng sarili kong diskarte, ng sarili kong kakayahan. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Pero yung prinsipyo na yan ay hindi tama. Kasi para ikaw ay maging matagumpay, para ikaw ay magtagumpay sa misyon na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, kailangan mo ng mga taong tutulong sa iyo. At yun ang tinutukoy ng verse. Na hindi mo kayang gawin yung sarili mo lamang gusto, kaya hindi ka nakikisama sa iba, kaya sinasarado mo yung opportunity sa iba, hindi ka nakikipagtulungan sa iba, dahil para sa iyo, kaya ko to, kasama ko naman ng Diyos. Oo, kaya mo. Pero mas malaki ang magagawa mo kung may mga taong tutulong sa iyo para maabot mo kung ano ang misyon na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Naintindihan natin mga kapatid? Hindi tayo dapat mag-isa. Kaya kailangan may fellowship. Kaya kung yung favor ng Panginoon ay nasa iyo, pati yung mga taong nasa kinaukulan, mga taong may kapangyarihan, ay gagamitin din ng Panginoon upang ma-accelerate
kung ano yung misyon na pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. In other words, gumagamit ang Panginoon ng mga tao na makakatulong para sa gawain na iniatang niya sa mga balikat mo, mga kapatid. Kaya napakahalaga na marunong tayo makisama. Na hindi lang tayo yung parang tayo lang lagi ang masusunod. Hindi natin pinapakinggan yung magandang opinion din naman ng iba. Na tayo lang ang tama, tayo lang ang magaling. Na hindi tayo nakikisama. Na hindi tayo nagiging mapagpakumbaba. Na hindi nila ako pwedeng maliitin. Ha? Hindi nila ako pwedeng ganituhin. Kung minsan kailangan mong makisama sa mga tao, alang-alang para matupad ang gawain ng Panginoon. Magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Somebody is going to help you. Kailangan may katulong ka at we need help. Kaya napakaganda dapat nang maayos ang relasyon natin sa mga tao eh. Sikapin natin na maayos ang relasyon natin kahit sa ating mga kapitbahay. Kasi pag dumating ang pagkakataong wala ka sa bahay mo, at nagkaroon ng sunog, nagsimula sa bahay mo, kung kaaway mo lahat ng kapitbahay mo, tupok na ang bahay mo, wala man lang nagbuhos ng isang tabong tubig. Bakit? Galit sa'yo lahat eh. Siguro sinicure lang nila yung bahay mo pinatupok na nila. Sinicure lang nila yung papunta na sa bahay nila. So habang umaapoy yun, ang binubuhusan lang nila yung pader nila. Wala eh. Bakit? Kagalit mo lahat eh. Pero kung may favor ka sa Panginoon, kaibigan mo lahat ng kapitbahay mo, ng ka-street mo, ng kaano mo, malayo ka pa lang kapag kakailangan mo ng tulong, nagtatakbuhan na sila para alalayang ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya napakaganda pag ikaw ay believer, ikaw ay Christian, maganda ang relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ko naman sinabing para gumanda ang relasyon mo sa paligid mo, pautangin mo ng pautangin yung kapitbahay mo. Ibang usapan yon. Pero dapat maganda ang relasyon nyo. No? Kumbaga, may friendship kayo. Dahil darating ang pagkakataon na kailangan mo ng tulong nila. Lalo na kung kailangan na sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sikapin natin yan, maging mabuti tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Proverbs 5 verse 12. Kaya nga, napakaganda na mag-increase yung favor ng Panginoon. Dapat yung prayer natin, hindi mga material things, kundi ang prayer natin sa Panginoon, Lord, increase your favor, di ba? Panginoon, dagdagan mo yung pabor mo sa buhay ko. Kasi madadagdagan na dyan, financial blessing, material blessing, di ba? Madadagdagan na dyan yung lahat ng mga blessing susunod na kung yung favor ng Panginoon. Di ba? Ay nasa buhay mo. Kasi kahit anong prayer mo, kung yung pabor ng Panginoon malayo sa buhay mo, mahirap pa rin. Proverbs 5 verse 12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as a shield. So napakaganda yung favor ng Panginoon, parang shield sa buhay mo. Na kahit saan ka humarap, sa harapan, sa gilid, kaliwa, kanan, sa likod, sa baba, sa taas, kahit saan ka magtungo, yung pabor ng Panginoon, nauuna na sa iyo. Napakaganda. God gives favor to the righteous. Who are the righteous? May dalawang level ng righteousness sa buhay ng isang mananampalataya. There are righteousness that are positional righteousness. Ano to? Yung tinatawag nating positional righteousness. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang tao na kinilala mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, naniwala ka na si Kristo ay namatay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, namatay siya sa krus dahil sa iyong mga nagawang kasalanan, tinanggap mo yung kanyang kamatayan sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at dahil doon, binalutan ka ng banal na dugo
ng kordero ng Diyos at yung iyong kasalanan ay nalinis na. At kapag nakita ka ng Diyos, hindi niya na nakita yung mistakes, yung failure mo, kung hindi ang nakita niya sa iyo ay si Jesus Christ na sa buhay mo. Hindi na nakita ng Diyos yung kasalanan mo, yung kamalian mo, kung hindi na covered ka na ng banal na dugo ng Panginoon, yun ang tinatawag nating positional righteousness. Kapag ka ikaw ay born again na, may positional righteousness ka na sa Panginoon. Member ka na ng kanyang family. Posisyon mo na yon. Hindi na yon magbabago, mga kapatid. Hello? Ibig sabihin, yung positional righteousness, dahil sa pagpapakumbaba mo sa Panginoon, sa pagtanggap mo ng kaligtasan na inaalok ni Jesus Christ. Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Dahil yun sa faith mo, meron kang tinatawag na positional righteousness. Pero meron ding pangalawa, itong tinatawag nating relational righteousness. Number one, ano yung number one? Positional. Sabi mo sa iyong katabi, positional righteousness. Yun yung nangyari sa iyo nung tinanggap mo si Jesus, naglingkod ka sa Kanya. Pero meron ding tinatawag na relational righteousness. Let's say ikaw ay may mga anak, mga kapatid, no? Dahil ikaw ay may anak, yung positional na posisyon nila sa iyo ay hindi magbabago bilang mga anak mo. Tama? Amen? Kahit ano mangyari, magkabali-baliktad ang mundo, hindi magbabago, anak mo talaga yun. Ang galing yun sa iyo eh. Especially kung ikaw ay nanay. Ang galing yun sa iyo. Hindi magbabago yung pagtingin mo sa kanya bilang anak mo siya. Amen po ba? Pero, kung ikaw ang magulang at may inutos ka sa anak mo na ganito ang gusto mong mangyari, o anak, o wag kang wag kang gagawa nito dahil mapahama ka, o kaya maglinis ka ng bahay, dito ka lang sa bahay, wag kang maglakwat siya. At umalis ka na, pag uwi mo ng bahay, nabalitaan mo, hindi niya sinunod yung utos mo, lumabag siya sa utos mo, hindi magbabago yung posisyon niya bilang anak mo, pero anong magbabago? Yung relasyon ninyo bilang ama at ina o nanay at anak. Bakit? Kasi nagkaroon na ng strain, nagkaroon na ng issues yung inyong relasyon. Kuha natin mga kapatid, yung posisyon hindi nagbabago, anak ka pa rin. Pero yung relasyon mo sa iyong magulang, sa iyong ama, nagkaroon na ng lamat. Nagkaroon na ng issues. Lalo na kapag ang magulang ay nagsabi ng ito ang gagawin mo at yung anak, kabaliktaran ng instruction ng magulang ang ginawa. Hindi sumunod. Positionally, he is still your son or daughter, but relationally, meron na kayong issues. Anak ka nga niya. Ama mo nga siya. Pero may issues yung inyong relasyon. In other words, yung favor galing sa kanya, maapektuhan. Kaya kung minsan yung mga anak hindi makalapit sa magulang. Bakit? Kasi may issues. May strain. Mayroong parang barrier na, may hadlang na. Bakit? Kasi sira yung relational righteousness. Ganon din ang nangyayari sa believer. Hindi magbabago, anak ka ng Diyos. Pero yung relasyon mo sa Panginoon, nagkaroon ng mitya. At unti-unting lumalayo ka na sa Panginoon. Kaya hindi mo madama ang pabor ng Panginoon sa buhay mo. Sa ating buhay, mga kapatid, minsan na-experience natin to. Why? Because sometimes, ibang mga tao sa atin ay hindi nakakakuha ng pabor sa Panginoon because you're not making moral choices in your life. You're not making moral choices that are acceptable to God. Sa mga desisyon, sa mga bagay na ginagawa nyo sa inyong buhay, kahit alam nyong mali, kahit alam nyong baluktot, tinutuloy nyo pa rin.
Kahit alam nyo makakapahamak sa inyo, kahit alam nyo makakapahamak sa pamilya ninyo, tinutuloy nyo pa rin. Kaya naman, hindi nyo makuha yung pabor na nanggaling sa Panginoon para sa buhay nyo. Napakadaming inihanda sana ng Panginoon. Hindi lang yang meron ka ngayon, meron pa sanang hinihanda ang Panginoon para sa iyo, para sa pamilya mo. Pero nahahadlangan dahil sa moral decisions na ginagawa mo sa buhay mo na kahit alam mong hindi tama, nagpapatuloy ka pa rin. Hello? Andyan pa ba kayo mga kapatid? Nakita nyo yung patahimik ng patahimik. Wala lang nag-react. Siguro nag-iisip kayo sa inyong isipan. Kaya nga, napakahalaga nating isipin mga kapatid na gusto natin yung favor ng Panginoon. Pero dapat hindi tayo magpatuloy sa paggawa, sa pagpili, sa pagtuloy ng mga desisyon, ng mga choices sa buhay natin na alam natin mga kapatid na hindi kinalulugdan ng Panginoon sa ating buhay. Pero maganda tong sabi ng Proverbs 5 verse 12, "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as a shield." Yung favor ng Panginoon, pag bumalot sa atin, parang shield. Na kahit saan tayo magpunta naroon, pinoproteksyonan tayo, iniingatan tayo ng favor ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang alatsamba yung pagpapala ng Panginoon, kundi sa bawat desisyon, sa bawat plano na gagawin natin, nagtatagumpay. Bakit? Kasi naroon ang favor ng Panginoon sa buhay natin. Alam natin mga kapatid, hindi tayo perpekto. Hindi tayo perfect. We all fall short of the glory of God. Lahat tayo kinapos ng kabanalan ng Panginoon. Pero may pinagkaiba yung natisod ka at tumayo ka, tumindig ka at sinabi mo sa sarili mo, Lord, sana hindi ko yun ginawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo akong mag-iba. Pero iba rin yung natisod ka sa putikan at nagligid-ligid ka na sa putikan at kinuha mo na yung kama mo at doon ka na humiga sa putikan at doon ka na tumira sa putikan. In other words, wala kang balak talagang magbago. Kaya mga kapatid, hindi tayo perfect, pero pag natisod ka, nagkamali ka, nagkasala ka sa Panginoon, bumangon ka agad, tumayo ka agad, at magsisi, magbalik loob sa Panginoon, at sabi mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko na ako'y makapaglingkod sa iyo ng tapat at totoo ayon sa iyong kalooban. Huwag nating hayaan na natisod tayo, nadapa tayo sa putikan, na nandun lang tayo, ina-enjoy na natin yun, yun na ang lifestyle natin. Hindi. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Bago ka pa isinilang, pinili ka na ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay may pagkukulang sa Panginoon, ang dapat mong gawin, ikaw ay tumayo, ikaw ay bumangon, at lumapit lalo sa iyong Ama na nasa langit. Upang maayos ang inyong relational, magkaroon ka ng relational righteousness na nanggaling sa Panginoon. Sabi sa Psalms 30 verse 5, favor is for life. Habang nabubuhay ka kapatid, kailangan mo ang pabor ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo lang ito kailangan kapag ka nag-a-apply ka ng trabaho. Hindi mo lang ito kailangan kapag magsisimula ka ng negosyo. Hindi mo lang ito kailangan kapag may interview ka sa papasukan mong company at kung ano-ano pa. Buong buhay mo, kailangan mo yung favor ng Panginoon sa buhay mo. You need favor when you are young. You need favor when you are old. You need favor when you are single. You need favor when you are married. You need favor when you are well. And you need favor even in your sickness. You need favor from the Lord. Kaya nga, you can have money, you can have house, you can have car, you can have good name. But para sa akin, Lord, just give me favor. Yun lang ang hiling ko sa Panginoon at sana yun din ang hiling natin.
Hayaan na natin yung kapitbahay. Sige, marami kang pera, magandang tahanan mo, marami kang sasakyan na magagara, makapangyarihan ka, may pangalan ka. Pero ang hilingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng favor na nanggaling sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya napakahalaga ng power ng favor sa buhay natin. Kasi pag nandyan ang favor ng Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong hihilingin pa. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yung iba sa atin, kailangang magdesisyon. Dahil alam natin, mga kapatid, na may bagay sa buhay natin. Some things, some practices, some behaviors in our life na alam mo na nag-o-opposite sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Siguro may mga bagay ka ngayon na ginagawa na alam mong hindi ito gusto ng Panginoon. Hindi ito acceptable sa Kanya. Hindi ito pwede sa aking paglilingkod sa Panginoon. Ito ang humahadlang kung bakit yung favor ng Panginoon hindi ko makuha. Yung favor ng Panginoon hindi kumikilos sa buhay ko. Dahil sa mga gawain na ito. Dahil sa mga practices, behaviors, pag-uugali, mga bagay na nakasanayan natin na napakatagal natin na dapat, alam natin, dapat 10 years ago, sinuko mo na sa Diyos. Pero bakit umabot pa ng ganito? Katagal na hindi mo pa rin maisuko sa Panginoon. Kailangan ng Diyos sa atin yung fully surrender ng ating life. Para kumilos ang Panginoon sa buhay natin, kailangan 100% isurrender natin yung ating buong pagkatao sa Panginoon. Yung ating desires, yung ating mga plans, lahat ng mga bagay na gusto nating gawin, isurrender natin sa Panginoon. Yan lamang ang tanging paraan na makamit natin ang tunay na pabor ng Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, kung kayo yun, manalangin kayo sa Panginoon ngayon. Sabi mo, Lord, isinusuko kong lahat sa iyo. Panginoon, I want and I need your favor. Panginoon, sa buhay ko, kailangan kita. Kailangan ko ang iyong gabay. Kailangan ko ang pabor na nanggaling sa iyo. Hindi ako mabubuhay, Panginoon, nang wala ang favor mo, Panginoon. Ihingi natin ang tawad, mga kapatid, kung ano man po yung mga bagay na hindi pa natin isinusuko sa Panginoon. At ipanalangin natin na ang Diyos ang tumulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Deuteronomy 28 verse 6. You will be blessed when you come in the blessed when you go out. The kind of favor that opens up doors before you even get there. Gusto natin, mga kapatid, na bago tayo makarating doon, yung favor na ng Panginoon ang nagbukas ng pinto para sa atin. Hindi mo na kailangang hilingin pa sa Panginoon. Bago mo pa hingiin sa Kanya, binuksan niya na ang pintuan upang makapasok ka. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Ama naming banal na nasa langit, Panginoon, nakita mo ang puso ng iyong mga anak. Panginoon, wala kaming maitatago sa iyo, O Diyos. Hayag sa iyo ang lahat. Kahit pa ang pinakasikretong bahagi ng aming buhay, ay alam mo, O Diyos. Panginoon, nakita mo ang aming buhay.
Nakita mo, Lord, ang aming struggles. Nakita mo, Panginoon, ang aming pagsisikap. Nakita mo, Lord, ang aming mga kahinaan, Panginoon. Nakita mo, Lord, kung ang aming mga nagawa araw-araw. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, O God, na kami ay nagbigay ng lungkot sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga desisyon, sa mga plano na ginawa namin, Lord, na naging dahilan na nalayo ang relasyon mo sa amin, O God. Na hindi namin madama ang iyong presensya. Na hindi namin madama ang favor sa buhay namin, Lord. Hindi namin madama ang favor mo. Lord, patawarin mo kami, O God. Kailangan namin ang presensya mo, O God. Kailangan namin ng favor mo, O God. Hindi namin kayang magpatuloy sa buhay na ito. Hindi namin kayang magtagumpay. Hindi namin kayang manatiling tapat sa iyo, Lord, kung wala yung favor mo, O God. Higit sa mga ari-arian, higit sa mga kayamanan sa mundong ito, higit sa kapangyarihan, higit sa mabuting pangalan, Panginoon, ang tanging pinakananais at hangad namin ay yung favor na nanggaling sa iyo, O God. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na ialisin at isuko ang lahat ng bagay na nagiging hadlang na nagkaroon ng lamat ang relasyon natin, Panginoon. Salamat, Lord, na pagpalain mo at ingatan ang iyong mga anak, na ang iyong favor, Panginoon, alam namin, O Diyos, na hindi mo ipagdadamot, Lord, ang favor mo sa amin, O God. Kahit nga po sa kabila ng mga pagkukulang namin, Lord, yung favor mo nag-overflow pa rin, O God. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Lord. Nag-overflow yung blessing, yung protection, yung goodness mo, yung favor mo, God. Alam namin, Lord, na hindi lang yan ang kaya naming makamit. Kung matatanggal ang lahat ng barriers, kung matatanggal ang lahat ng mga hadlang, Panginoon, higit pa po riyan ang nakahanda sa iyong mga anak. Kaya, Lord, we receive. Tinatanggap namin, Lord, ang mga blessings. Tinatanggap namin, Panginoon, ang favor. Hallelujah! Alam ko, Panginoon, meron ka pang plano sa buhay ng iyong mga anak. Alam ko na meron ka pang misyon, O God. Alam ko na ibabalik mo yung mga misyon, Lord, na kinalimutan na nawalan na ng gana, na naputol na in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibabalik mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Kung ano man yung pangako mo, na nawalan na sila ng pag-asa, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ang Diyos namin. Kung paano mo binigyan ng favor ang iyong mga lingkod sa Biblia, ganon din, Lord. Bibigyan mo kami ng favor na katulad sa kanila. Because you are the same yesterday, Lord, today and forever. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi lumilipas. Ikaw ang Panginoon mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ikaw ang aming Diyos na aming paglilingkuran. Kaya Lord, itinataas ka namin, pinupuri at sinasamba, pinapasalamatan. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.